Okay. Biyaya ng Panginoon lagi. Alright, so, as much as I want to call everybody to share something about the experience, we don't have enough time to do it. So that's why I will be calling at least 5 pairs to share how they do, paano ginawa niya doon sa simulation natin, ano yung mga observations nila. And then later, after makapag-share yung 4 na grupo, magbibigay pa rin ako ng inputs, mga dos and don'ts, doon sa mga ginawa natin. Okay? And yung iba dito, pwede rin makapag-share ng kanilang experience, lalo si Milka, so winner yan, si Abe, si Tatay Sito, yung iba pa, kung ano yung mga, si Brother Alvin, ano yung observation nila na hindi dapat, at ano yung mga nakita nyo naman na magaganda sa ginawa. Okay? Okay ba? So gusto ko munang tawagin, Miel, halika dito, Miel. Una. And, asan si Frey, yung kanyang siniran, naglalaro na. Nawala na agad yung kaligtasan ni Joe. Okay. Ayan. Miel, halika dito. I-share mo lang sa amin paano mo ginawa, paano mo inumpisan yung sharing. Okay, so i-relate mo lang let's do this in 2 to 3 minutes lang, yung sharing. Partner ko po si Frey. Tapos po, ang una ko pong ginawa is nagpakilala po, gano'n. Tapos, may question po ako sa kanya bago po mag-start is, ano po yung greatest gift na natanggap niya po sa buong buhay niya. Tapos, sinabi ko po na siguro po yung greatest gift is yung salvation. Tapos, sinabi ko po yung na tayo po makasalanan, may kabayaran yung kasalanan. Tapos po, parang yung kabayaran ng po ng kasalanan is yung death, hindi po yung death na physical death, pero po yung death na yung relationship po natin mamamatay kay God. Sa Garden of Eden po yung parang kay Adam at saka yung kay Eve. Tapos po, yung binigay po ni God, yung love po natin, yung love po niya sa atin, binigay niya po yung love niya sa atin, na binigay niya po yung bugto niyang anak para sa ating mga kasalanan. Na parang hindi na tayo mapukasahan, si God na po yung gumawa niya para sa atin. Tapos po, nag-pray na po kami. Tapos sinabi ko din po na parang kung ano po yung may po mga connect, yung FB, ganyan po, para po pwede din po mag-devotion or pwede po lagi siyang makausap para ma-invite din po. Sin lang po. Okay, thank you, Miel. Nakikita ko kanina, sila yung kauna-una nakita ko. And, sige, para hindi lang mawala, na ako magko-comment. Overall, maganda yung ginawa ni Miel. Somewhat, may familiarity siya nung outline. Yung outline niya yung pagkakasunod-sunod. At papansinin niyo mga kapatid, ang crucial sa pag-soul winning ay yung point of entry. Paano ka papasok? Paano mo umpisahan yung conversation? At nagawa niya yun. Okay. So, ang ginawa niyang approach, nagtanong siya na ano ba yung greatest gift na natanggap mo? Magandang yun. That is an open-ended question na mag-i-elaborate ka talaga, mag-i-explain ka kung ano. And from there, papasok mo na alam mo ba, alis mo natanggap mong gift na yun, mas may higit pang gift kaysa dyan at walang katumbas. So, yan, nakapasok ka na. Okay? Bagaman yung kanyang sinisharean ay pa-electric pan lang, pero the point is nagawa niya. Okay. So, sige, medyo make sure lang na kabisado nyo yung mga explanation sa mga papasokin mong sitwasyon.
like yung nag-point out siya no, patungkol doon sa death na namanan natin kay Adam and Eve. Yan ay medyo, pag hindi mo yan kabisado at hindi mo yan ma-justify, magsasaka-saka ang tanong dyan. Baka hindi mo malusutan. Okay? Pero it's a good thing naman just for you to explain na ano yung death na yon, namanan natin yung kay Eve at kay Adan, napunta ka rin doon. Okay? So, nakita ko kay Mel, una yung willingness niya to share. And yung sa physical observation ko rin sa kanya, yung contact niya dun sa yung eye contact niya sa kausap. Napaka-importante niya. Nakatingin talaga siya, talagang kahit yung mata niya nagkikwento. Okay? Iwasan niyo magsishare kayo na nagsishare ka, nakatingin ka sa malayo. Eye contact is very important. At ginawa yun ni Miel. And hindi siya nagambala ng presence ko. Na nandun ako sa tabi niya, parang lalo niya pang pinag-usayan. Palakpakan natin yun. Diba? Sige. Sunod naman, tatawagin ko naman yung dalawang magiting na binata dun sa posting yon. Malapit sa posting yon, yung dalawang magiting na binata, gusto kong malaman kung anong pinaggagawa nila. Okay, sige. Brother Marlon, sino mo magsishare? Kasi mamaya magti-testimony ka pa pala. Kaya si Brother Andre, dito ka. Puto 3 minutes lang. Magbabasa. Basa! Ayun po, magandang umaga po sa bawat isa. Simple lang naman po usapan namin. Depende po kasi kung sino kaharap at kung paano sisimulan ng pagpasok, paano mag-share. Unang-una sa mga bata, sa mga bata po, kailangan kasi parang medyo madiin ang ibig sa salita. And then kapag naman medyo adult na, edad na gano'n. Ibig sabihin, kung mga nasa edad ko, medyo adult na, medyo professional ang tira namin. Isa tinatanong ko agad ako pumasok. Kung sa labas ko, tinatanong ko, Brad, okay lang ba makahit ilang times? Kasi minsan sasabihin namin sa atin, uy, matagal ba yan? Mabilis ba yan? Sabi ka ba yan? Sasabihin ko, mga 3 minutes, okay lang ba kaibigan? Makapapahagi ako sa inyo salita about sa ating Panginoon. Yun lang po ang sinisimulan ko. And then, ayun po, dumadating sa point na kumustahan ko na, Brad, kumusta sa kalagaran, sa kalagaran. Para magkaroon kami ng magandang komunikasyon. Kasi kung wala kami magandang komunikasyon, hindi kami magkakaroon ng magandang relasyon. Sabi nga, bago mag-alis kami, bago magkahiwalay, hindi matatapos maganda yung aming conversation. Yun lang po siya. Ano po ba ang Pinanggap ka na mo. Sige, ang i-share sa atin ni Brother Andre, yung ganun din, yung significance nung point of entry. Okay? Kasi nabanggit niya yung paano mag-build up ng rapport, komunikasyon, So, yung relasyon, paano mag-build up ng relasyon? Nagkahulugan na ba yung loob ninyo? Sige. Yun, medyo professional. Tama yun, depende kasi yan sa edad. Pag mga medyo mababa, o yung mga bata pa yung edad mo, medyo playful yung approach dyan, yung atake. Same message, same outline, same text, pero yung atake mo ay iba. Yung mga ma-attend sa akin sa Good News Class, pag sinishare ko sila ng salvation, parehas, pero parang naging storytelling ang atake doon. Alam niyo ba mga bata ng Panginoon ay gano'n? Parang wala pagkakaiba doon sa atake mo pag nagkikwento ka kung sa Noah's Ark. Yung kumakwentong yun, dadaanin mo rin sa kwento para mas maunawaan nila. Kaya tama yung sinasabi nila na in their case, medyo professional. Iiwasan nyo yung pasok mo ay yung dating mayabang. Yun ay isa sa mga no-no agad kapag ka ang dating mo mayabang, And ito, isa sa mga sa akin, isa sa mga pag hindi ko pakilala, yes, magalang ka, pero pakita mo agad, first meeting, that you are in authority. Nabanggit ko kanina, you should be one step ahead.
Okay? Kailangan, at first sight, the first moment na magkapagharap, establish agad yung authority niya sa iyo. Hindi ka pa nagsasalita. Kita niya na agad sa iyo that you are something by the grace of God. Ano? Hindi yabang yung pag nagsalita ka ay, ganda nga po, pwede ba? Pwede ba kasi ang dating noon, mga Pilipino, yung mga sinauna, ang dating niya, sino naman ito? Ano ba kita? Hindi kita kakilala. Diba? Kala mo yung close? Close ba tayo? Diba? May mga ganon, di ba? Yung mga masyadong mga sinauna na mga orientation ng mga tao. Iba-iba kasi ang kakaharapin natin pag magsusulwinin ka. Merong cowboy, merong alipin sa gigilid. You know? Merong namang elite. Yung cowboy, strike everywhere yun, ang personality niya.